Oh, dito tayo. PBBM versus PRRD. Ito po Ito po mga kababayan, diretso natin dito. PBBM versus PRRD. Oh. Bakit nga ba ang daming politiko na ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos? Oo nga, ito po. Bakit ba ang daming politiko na ayaw kay Bongbong Marcos? Magkaalaman na. May 5 dahilan para rito at aalamin natin ang bawat isa sa ating talakayan ngayong araw. Number 1, hindi nila kayang kontrolin ng Pangulo dahil dyan marami siyang korap na nasagasaan at ito ang dahilan kung bakit marami ang nagagalit sa kanya ngayon. Oh! Diba? Kaya marami pong ayaw kay BBM kasi nga po, dami niyang sinagasaan eh. Wala siyang pakialam eh, di ba? Sapul! Aray ko. Sapul Number 2, direkta siyang magsalita ng totoo tulad ng flood control scandal at mahiya naman kayo sa mga ginagawa ninyo dahil hindi tama ang ganyang klase ng serbisyo. Oh! Tama. Direktang magsalita. Walang pinapaboran. So, number 3, tahimik siyang nagtatrabaho para sa mga Filipino. Hindi siya pumapatol sa mga issue na ibinabato sa kanya. Tahimik. Tahimik na nagtatrabaho, hindi pumapatol sa mga issue dahil wala rin namang kwenta. Tanda ng isang leader na may malasakit at tunal na dedikasyon. Number 4, hindi sumasabay ang Pangulo sa katoksikan ng politika sa Pilipinas. Lumalayo siya rito at ito ay malinaw na makikita sa kanyang mga naging desisyon at mga kilos nitong mga nakaraang buwan. Oh, yeah! Tama. Yan si Pangulo, hindi po siya yung mapolitikang tao na pag may hawak na microphone, kung ano-ano pinagsasabi na katulad ni Digong. Si BBM po, pag may hawak na mikropono si BBM, automatiko pakinabang sa Pilipino. Ginagamit niya po ang pagiging Pangulo sa pagtulong sa Pilipino. Hindi niya ginagamit ang pagiging Pangulo sa pagpatay sa kapwa Pilipino. Hindi niya po ginagamit ang pagiging Pangulo sa pagsisira ng ating kapwa Pilipino. Si BBM po, pag may hawak siyang mikropono, automatiko, ang announcement niya, pakinabang sa Pilipino. Kaya po, napakalupit ni BBM eh. Kaya marami po talaga nagmamahal kay BBM. Marami lang naman dyan pinifake news eh. Pinifake news nila para maraming taong magalit. Pero mulat na po ang mga kababayan natin. Mulat na sila na ang mga Duterte wala talagang ginawa kundi sirain lang tayo. Tingnan mo, lahat ng mga Duterte bumaba standards ng moralidad ng Pilipino. Diba? Bumaba standards ng moralidad natin dahil kay Digong eh. Yan, sa pamilya Duterte. Ganyan po ang pinakalat nilang imahe na ang presidente mamamatay tao. Hindi po ganun. Kaya nga kay BBM, binigyan niya ng class, binigyan niya ng moral, binigyan niya ng finesse ang pagiging Pangulo, binigyan niya ng itsurang statesmanship. Diba? Ganon ang dapat na maging Pangulo natin. Hindi po berdugo ang Pangulo. Ang Pangulo po hindi berdugo. Ang Pangulo ng Pilipinas hindi berdugo. Ang Pangulo po ng Pilipinas naglilingkod po sa taong bayan at para sa bayan. Diba? Ito, tignan nyo to. Magaling to eh. Ito. Scholar, magiging 210,000 scholar. Yan, sa kabangagan mong animal kang adiktos. 5,000 scholar, magiging 210,000 scholar. Yan, sa kabangagan mong animal kang adiktos. Yan. Na-hospital kang kupal ka. Yan. Na-hospital ang kupal. Aray ko. Sa pool. Ala na ganyan na lang po sila ganyan na lang po, pambobo, alam mo yung mga DDS, pambobong argumento na lang po. Ganyan, ngingiwi-ngiwi, hindi nila nakikita si Baste, putang. Aray ko.
Ngayon yung mga DDS, gingiwi-ngiwi, pero si Baste, di nila nakikita kung gaano kalala si Baste. Diba? Puro ngiwi. Oh. Si Baste, di nila nakikita. Mga kababayan, oh, tignan nyo, oh. Si Baste, hindi mo nakita to. Ito, natural lang iwi. Aray ko. Oh. Inang yan. Kung adik sa adik, sino ba mas adik dito? Aray ko. Diba? Puro ad hominem na lang ang banat nyo eh. Puro ad hominem. Aray ko. Wala. Puro ad hominem na lang po. Puro gano'n na lang sila. Kasi wala nang argumento eh. Puro lait na lang. Pero pag ginawa mo ng katotohanan, walang maibuga. Aray ko. Tingnan nyo naman yan, no? Oh, eto, tignan nyo. Oh, pakinggan nyo to. Oh. Oh, eto, maganda to. Ding-dong. Pasok ding-dong. Ano ang posibleng trabaho ng taong laging naka-livestream o naka-Facebook Live? A. Online seller. B. Senador. Sa lahat nating mahal na kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na makausap kayo. Thank you sa lahat ng nangangamusta, mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Oh. Ano ba? Ano sagot nyo dyan? Ano sagot nyo dyan? Ulit din natin ang tanong, ha? Ano ang posibleng trabaho ng taong laging naka-livestream o naka-FB Live? Ano kaya? Ano ba? Ano ang posibleng trabaho ng taong laging naka-livestream o naka-Facebook Live? A. Online seller. Oh. B. Senador. Sa lahat nating mahal na kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na makausap kayo. Thank you sa lahat ng nangangamusta, mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Senador, ang tamang sagot. Senador! Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Senador.
isa